na. Di ko na kailangan na makita mga anak ko. Mama, sabi niyo po sa amin, ayaw niyo pong maging broken family tayo. Tiyak na maiinis ka sa nanay na to kapag napanood mo ng buo ang buong video. Di ko nila lahat, pero totoo pala talaga na may inanak kayang talikuran, tiisin ang mga anak para sa pansariling kapakanan at kaligayahan. Nakakapanlumo na ang ganitong sitwasyon, mga anak ang labis na naaapektuhan. Ang lalalim ng mga problema nila. Yung nanay nila, hindi na sila mahal. Yun ang pinakamalaking problema nila. Hindi talaga totoo na walang ina na matitiis ang anak. Dahil alam nyo ba, meron pala talagang nanay na kasing tigas ng bato ang puso tulad ng nanay na to. Simula nang dumating ito sa Pilipinas ay ni minsan, hindi niya nagawang dalawin ang kanyang 5 anak dahil mas inuuna pa nito ang kalandian. Hindi naman po sa ganun. Ma'am, hindi mo mahal sila. Kasi, di ba, may kasabihan, yung nanay ipaglalaban ng patayan ang kapakanan ng kanilang anak, ang kalagayan ng kanilang anak. Baliktad, ma'am, eh. Dito, parang pinatay mo yung iyong mga anak. Inireklamo kasi ito ng kanyang mga anak dahil mas pinili pa umano ang lalaki kaysa sa kanila. Sumama kasi ito sa ibang lalaki na nakilala niya sa ibang bansa na isa ring OFW. At ang matindi pa ay nagawa pa nitong magpakasal at kahit huli na ay todo dinay pa rin ang nanay na to na ika sa kanyang anak ipinaglihi sa ubod ang kanyang ina dahil sa ubod nitong kasinungalingan at kalandian. Walang awa at manhid, pati mga anak binabaliktad para lang magmukha siyang malinis sa mata ng publiko. Kaya't durog na durog ang puso ni Senator Raffy Tulfo sa sinapit ng mga bata na basta na lamang inabandona ng kanilang inang nangako na ayaw niyang maging broken family. Pero ang pangako na yon, siya mismo ang sumira nang makapag-abroad na. Ito na naman tayo. Marami naman iyak dito. Bakit, sir, ayaw na ni Mrs. Nag-asawa na po siya ng iba. Aray? Kasal po kayo? Hindi po. Ayun lang. Mama, sabi niyo po sa amin, ayaw niyo pong maging broken family tayo. Matagal man din nakita mama mo. Opo. Pero alam mo yung mama mo mayroon ng iba. Opo, nag-post po siya na nagpakasal na. Nag-post siya, nagpakasal na. Opo. So, nung makita mo yung post na nagpakasal siya, anong naramdaman mo? Nagalit po ako sa kanya. Tinawagan mo siya? Tinext mo siya o minessage mo siya? Kahit po na sinetext namin siya, hindi na po siya nagre-reply sa amin. Hindi siya sumasagot. Opo. Okay. RJ, so alam mo pala si mama mo ay may kinasal na sa iba. Opo. Hindi mo siya tinawagan, kinausap, hindi mo siya natawagan. Natawagan ko po pero hindi niya po sinasagot. Nag-chat po ako, hindi po niya binabasa. Ito si lalaki. Anong trabaho ni lalaki? OFW din po. Halimbawa, si mama nandito ngayon. Ito, kaharap mo si mama. At ito'y tinitingnan mo. Anong mensahe mo kay mama? Sana masaya siya sa bago niyang asawa. Ano pang trabaho niyo tayo? Taxi driver po. Jesus, magandang hapon sa'yo. Yes, magandang araw po, Sir Tulfo. Ma'am, ba't hindi kayo umakyat dito? Gusto po makipag-usap sa inyo, pero kung pwede lang po, nakiusap naman po ako kahapon na kaya naman po ako pumunta dito. Ayoko lang po talaga ng live. Kung pwede lang po talaga. Ma'am, anong pinagkaiba? Narinig yung boses mo as opposed to kayo po ay makikipagharap sa mga anak mo. Kasi itong mga anak nyo, ma'am, miss na kayo na umiiyak sila kahapon pa. Oo nga po. Kaya nga po, gusto ko naman po makita Kumbaga, gusto ko pong touch sila. Ngayon Gusto ko makita sila, pero ayoko lang po talaga ng live. Gusto niyo po mayakap din, ako po mismo ang magpipigil na wag sila magpayakap sa iyo kung ganun po palang gusto mong arrangement. It's not fair to them. 2 beses na sila pumunta rito at 2 beses na sila umiyak dahil gusto kanila makita. In fact, sabi pa nga ng mga anak mo sa iyo na sana maligaya ka sa kinaroroonan mo. That's a sign na they're not really selfish. Ganun din naman po ang nangyari. Nasabi nga po ng mga anak ko na maligaya na rin ako sa pinalalagyan ko na kahit ano naman pong, wala naman pong katotohanan yung sinasabi nilang maligaya ako. At sige po, wala pong problema. Kahit po hindi ko makita. Total naman po, matagal ng panahon nilang itinago sa akin yan na hindi nila pinakausap sa akin Kaya okay lang po yun. Tatanggapin ko po yun. Hindi naman po So ma'am, binabaliktad mo itong mga anak mo? Hindi naman po sa binabaliktad ko. Ang totoo nga po kaya ako nandito. Gusto ko pong kunin yung mga anak ko Kunin? Ang ayaw ko lang po. Kunin, ma'am? Ayoko lang ng Ma'am, kukunin mo. I will do everything in my power na para hindi mo makuha itong mga bata kung ganun po yung pag-uugali mo. Trust me. Pasensya na po talaga kayo. Ang gusto ng mga bata talaga ay siya i-hold huwag makapag-abroad. Madam, Sorry po. ma'am, makinig ka muna, ma'am. Let me finish and then I'll let you talk. Sana man lang daw, madam, bigyan mo sila ng time mo
na makaharap sila at makausap sila ng masinsinan, face to face. Now, kung ayaw mo on air, sige ma'am, pagbibigyan kita mamaya off air, magkita kayo. Huwag ka lang yung lumabas, nasa labas ka na ng building, kung nasaan ka na, nagtago ka na, huwag ganon. Pwede bang bumalik ka rin? Sige ma'am, sandali ma'am, kung ayaw mo ng on air, off air ma'am, pero at least man lang, makaharap ka ng mga bata, Sige po, akit makapagkwentuhan po kayo. ako dyan, pero wala pong camera. O sige, akit ka rito, makakaharap mo yung mga bata. For the meantime, ma'am, sige ma'am, on air, itong telepono, sagutin mo si tatay. Bakit mo iniwan si tatay? Ba't ka nagpakasal sa ibang... See? Masakit itong ginagawa ng mother. Binabaligtad pa yung mga bata. Ako po ay naniniwala na ito pong si girlfriend ninyo o live-in partner. Matagal nang Nagluloko. thank you. At least kayo nang dumugtong. Bakit din niyo siya pinakasalan, sir? Sorry, sir, umabot na hanggang 5 bata. Baka isa rin dahilan na dahil hindi mo mabigay-bigay yung gusto niya na magpakasal kayo. Baka yun ang isang reason. But, pakisagot lang, sir. Bakit hindi mo siya pinakasalan? Ganito po yan. Pag tungtong po niya ng 18 years old, sabi ko yan, pwede na tayong magpakasal ngayon. Teka muna. So, magkakilala kayo, minor de edad pa siya? Opo, 17 po. 17. Kami nagsama. Pagdating po Saan kayo nakakilala, sir? dito po sa Quezon City. Ano pong trabaho niya noon? Sa ano ko po siya nakuha sa bar. Bar girls po siya. GRO. Sa bar po, opo. Tapos kayo po, sir, anong trabaho niyo noon? Ako po company driver po. Di ngayon po nung nag-18 na siya, sabi ko magpakasal kami. So nag-offer na kayo, nung mag-18 Opo. na siya, napakakasalan mo siya. Magpakasal na tayo. Ano po naging tugon niya, Sagot sir? po niya sa akin, bakit pa tayo magpapakasal? Ganun din naman. Yun, So sagot hanggang niya sa akin. umabot 5 Sa lima anak po. nyo, Opo. ayaw niyo magpakasal. Tapos hanggang sa, pumunta ho siya ng abroad. Opo. Yan po kahit kailan po hindi ko siya pinagtrabaho. Wala daw pong ginagawa yan sa bahay, sabi ng mga bata, kundi gabit araw magtungit po. Yung pinadadala ko daw na perang libo-libo. Itong pangalaw sa panganay, ito yung matalino eh. Habang nagsalita si papa mo, tumatango ka. Totoo Walang po yun. ginagawa si mama. Opo. Ano yung napapansin mo nung si mama ay nasa bahay habang nasa trabaho si papa? Ano yung napapansin mo nung si mama ay nasa bahay habang nasa trabaho si papa? Ano lang po siya, nagsusugal. Susugal. Opo. Ganun lang ginagawa niya maghapon. Opo. Wala siyang ginagawang pag-aasikaso sa inyo. Opo. Oh, okay. Tapos po, idol, nagkwento po rin itong aking panganay, binato daw po siya ng kutsilyo. Paano, sabi ko nga sa panganay ko, paano kung Totoo? tinamaan ka? Opo. Binato ka ng kutsilyo. Hindi po, ito po. Yung panganay, ba't niya ginawa yun? Natalo po siya sa sugal, tapos nainit po ang ulo sa akin. Oh. Ma-high blood tayo nito ng di oras. Sabi ko nga, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nung, ano, sabi ko, Alam mo, sir, huwag ka na makipagbalikan dito. hindi po ako talaga, decidido po ako na, Huwag na, sir. pinaubaya ko Ako na lang po siya. Hayaan mo na siya. Sabi nga po sa akin ng Good nanay ko, riddance ang tawag po niyan. Kumbaga, talagang nagkaroon ng paraan ang ating Panginoon na paghiwalay na kayo dahil hindi siya karapat-dapat na maging ina nitong mga mabubuti Kaya nga- mga anghel mong anak. ito nga po ang gusto nilang mangyari. Kaya po nagpasama sa akin pilit. Sasabihin nga daw po sa inyo, hanggat maaari, huwag na siyang makalabas ng bansa. Call. Sige. Ma-blacklist na po siya para hindi na siya makapagtrabaho sa ibang bansa. Hindi na raw po siya makakapagyabang. Okay, may mga pamamaraan yan. Opo. Idadaan natin sa proseso. Okay, papasok na ito si Madam. Ma'am, kahapon pa umiiyak itong mga anak mo, lalo na pa itong panganay at saka itong pangapangalo sa panganay. Mama, ba't ngayon lang kayo pakita kung hindi kami dito pupunta? Alam mo, sabi nitong mga bata kay papa niya, para lang malaman mo mabilis lang, na hindi sila binibrainwash ni papa. Ang sabi nitong 2 bata, punta tayo sa TV5, sa akin nga raw po. Pag hindi pumayag si papa, sila raw po ay maglalayas. Kaya sabi ko nga sa bata, huwag niyong gawin yan. So, ganun sila ka-agresibo na maayos yung problema, which is makita ko kayo. Sige ma'am, sagutin mo. Kasi naman kaya hindi ako pumunta agad nung dumating ako doon. Pinagbantaan ako ng papa mo. Sinabi niya sa akin na pag umuwi ako, wag na akong pupunta doon. Okay. Na hindi niya na ako Ikaw kailangan. Kasi binasura niyo na akong mag-aama eh. Yun yung sinabi niya sa akin. Siyempre yung banta na yun, natatakot akong magpuntang mag-isa. Di ba alam mo naman kung anong problema ngayon ng lola mo? Si lola mo, ayaw niya na magpunta ako doon. Pero gusto ko na kayong makita. Nung dumating ako kinabukasan, birthday mo, di ba tumawag si Ate Maika sa'yo? Gusto kita makausap, pero ikaw ayaw mo kong kausapin. Ikaw mismo, kayo mismo, na ayaw ninyo
niyo akong kausapin. Kasi ano sinasabi niyo? Papagalitan kayo ng mga tsuhin niyo. Dahil sinabi ng papa niyo na ayaw akong kausap. Dahil nga binasuran niyo na ako. Yung pangalawa sa panganay, kanina ka pa umiyak, tulo ng tulo luha mo. Gusto magsalita? Ayaw? Wala kang masabi? Ikaw, yung panganay, narinig mo yung sabi ng nanay mo? Gusto kong mag-react doon? Kay Rong, ayaw siya makita, tinatakwin niyo raw siya, parang gano'n? Wala naman sinabi si Papa. Ang sabi ko po, kahit anong oras ay pwede ko siyang harapin. Kahit anong oras, kahit saan. Yun po ang pinarating ko sa pamangkin. Ngayon po, bakit po tinatanggi ng kanyang ina na siya'y naririto na? Medyo po nagtaas yung ano ng aking ulo. So, ibig sabihin, Uminit po. pinagtakpa siya ng kanyang ina. Opo. Sabi ko, hindi ko naman hinahabol lang inyong anak. Bakit nyo pa itinatanggi? Kung maaari, ay huwag na siyang pumunta rito sa bahay. Sinabi ko po yun. Pero Bakit sir, ganun? teka lang po Hindi naman sa pinagtatakpan ako ng nanay ko. Hindi naman sa pinagtatakpan ako ng nanay ko. Ito po inaamin ko ngayon. Ang nanay ko nasa holding area. Hindi po niya alam na dumating ako. Kahit sino po sa kanila, wala hong nakakaalam na dumating ako dito sa Pilipinas. At bakit po tinago nyo, sinekreto nyo? Kasi wala nga pong susundo sa akin eh. At bakit ninyo sinabi kay Sir? Hindi, wala na po kami communication. Well, ma'am, yung mga bata, palagi nakikipag-communicate sa inyo, kaya lang kayo daw po, hindi Ay, ganito na nga sumasagot. po. Kung lagi po nakikipag-communicate sa akin, tingnan niyo po ang FB nila, nakablock po ako Sir. doon sa mga FB nila. Pwede po ako magsalita. Sige po, Sir. Yung pong mga pamangking ko, ay kaano po niyan? Friend po niya. Bakit pwede pong iparating niya sa aking mga pamangkin kung siya ay darating o hindi? Bakit hindi po niya maiparating? Alam na mga pamangkin mo, oo, nadarating ako. Bakit kailangan ko pa sabihin sa'yo, wala na tayo, hiwalay na tayo? Alam ko. Oh. Dito sa mga bata. Correct. Oh, Maria. Oh, ikaw, Kulasa. Ay, pakisabi sa mga batang darating ako. Doon sa kapatid ni Obet, ay sabihin mo darating ako, kabisado nila ang Maynila, pwedeng sunduin nila ako sa airport. Huwag na huwag nilang isasama ang kanyang ama. Tama po ba o hindi? Paano nga nasasabihin kong ganon? Anong sabi mo? Na may nakausap akong pamangkin mo? Kahit sino sa mga anak ko na darating ako, hindi na. Hindi ko na kailangan na makita mga anak ko. Susunduin sa airport? Sabi mo pang ganon? Ma'am, pwede makasingit? Mahal mo ba yung mga anak mo, ma'am? Sobra po. Sobra. Kung sobra mo silang mahal, bakit mo sila tinabla? Meaning, meron ka mga pangako sa kanila tulad nyo sa mga birthday na binanggit nitong panganay mong anak ko, tumatango siya, nangako ka, and hindi mo tinupad yung mga pangako mo na sa birthday nila meron kang gagawin, ibibigay. Tama? Anong pinangako sa birthday sa'yo? Pupunta daw po sa amin. Opo, pinangako ko po talaga yun. Oo. Ang hindi Kung ko mahal mo yung anak mo, ma'am, dapat yung pangako mo sa kanila, tinutupad mo. alam ko ho na may pagkakamali ako doon na hindi ko ho na itupad yung pangako ko At sa bakit kanila. nyo po hindi na itupad yung pangako nyo sa Ay, bata? natatakot nga po akong pumunta lang dahil nga po sa sinasabi niya, binantaan niya ako. Na sinasabi Ma'am, niya na hindi na ako pwede Ma'am, kung binantaan ka niya, natatakot ka, nandiyan naman po yung PNP natin. Pwede naman kayo pumunta sa akin, sasamahan ko kayo sa aming reporter, tapos sa barangay, mag-uusap kayo nitong mga bata, alisin natin si Sir. There are so many ways na para magawa natin ng remedyo itong problem nyo. Napakababo po yung problema nyo. Pero itong mga anak nyo, ma'am, ang lalalim ng mga problema nila. Yung nanay nila, hindi na sila mahal. Yun ang pinakamalaking problema nila. Hindi naman po sa ganun. Ma'am, hindi mo mahal sila. Kasi, di ba, may kasabihan, yung nanay ipaglalaban ng patayan ang kapakanan ng kanilang anak, ang kaligayahan ng kanilang anak. Baliktad, ma'am, eh. Dito, parang pinatay mo yung iyong mga anak. Ang masaklap pa, ma'am, may mga pinalabas kang picture sa social media na ikaw ay nagpakasal. Ayun ho ang di totoo, sir. Hindi ho ako kasal sa ibang bansa. Kinakalat nila na yun na ako'y kasal. Hindi ho, paano ho ako makikakasal doon? So, hindi kayo kasal, live-in partner ninyo lang? Wala ho. Hindi pa nga ho kami nagkikita ng sinasabing naging, inaamin ko ho, FB, relasyon FB. Hindi pa ho. Wala ho. Hindi ho ako married. Hindi ako kasal. So, narinig mo? Hindi raw siya kasal? Kahit ho, hanapan nila ako ng marriage contract. Kahit sa tatay nila, hindi nila ako makikita na married ako. Wala akong marriage contract. Kaya nga ho ako umalis eh. Nag-ibang bansa eh. Para I'll give you din the naman ho sa opportunity. kanila yun eh. Ano? Nag-ibang basa para sa kanila? Opo. Nagpapadala naman po ako Seryoso? eh. Opo.
Ilang buwan ka lang nagpadala sa amin. Hindi na, hindi totoo yan. May mga katibayan ako. Kaso hindi ko nga lang alam na aabot sa ganito. May mga resibo ako na nagpapatunay na nagpapadala ako sa papa mo. Oo, iamin ko. Tinigil ko yung padala, pero lola mo at tita JR mo ang nagdadala sa inyo ng sustento. Pero walang nadating sa amin. Ma'am, nabigla kayo doon, ano? Hindi mo in-expect ganun maging sagot ng bata. Kasi hindi ko naman ho alam. Walang nakakarating sa kanila. Kung kanino mo ang pinapadala yon. Kahit piso po walang nadating. Anong plano niyo po, ma'am? Gusto ko kukunin yung mga bata. Kukunin daw kayo? Kukunin mo kami, tapos bubugbugin mo lang. Oh, Bog. Pinubugbog mo kami pag kami nag-iwan nandito pa sa Pilipinas. Kahit tanong mo pa kay Alexis. binubugbog kayo? Eh, pakulong na lang natin to, child abuse. Ma'am, narinig mo yun? Hindi naman Kukunin po, mo kami sir. tapos bubugbugin mo lang kami. God Hindi damn. naman po bugbo. Lalo na Kumbaga, yung lola namin. Ano? Yung nanay mo, lalo na yung makapagbugbog. Kaya nga nakulong. Ba't nakulong si Lola? May binugbog po siya. hindi naman po totally Ah, may binugbog. yun eh. Alaga po yun na na-aksidente. Dati po binato po niyan ako ng balde. Ba't ka binato ng balde ni mama? Lagi po yan nagtutungit. Kaya po lang kinubos ang padala ni Papa. Di, Ma'am, minsan daw nagtong-its ka, natalo ka, mainit ang ulo mo, binato mo ng kutsilyo itong anak mo. Hindi ho, sir. Hindi ko ginagawa yun. binato mo nga ako. Libo-libo ang pinapadala ni Papa. Tapos kaya pinapatalo mo lang sa tungit. Pinapatalo sa tong-it. Nagtutungit ka nung nandun ka sa Quezon. Araw-gabi na. Ma'am, huwag niyong gawin sinungaling yung mga anak niyo, ma'am. Please lang. Enough na Sir, po hindi yun. ko naman Enough na okay. po yun yung sinaktan niyo sila, ininsulto niyo sila, parang niyurakan niyo po ang kanilang pagkatao by way of leaving them para sumama sa ibang lalaki. Huwag naman po this time around, kumbaga, adding insult to injury, lagyan ng asin yung sugat nila at palalabasin niyo silang sinungaling. I'm not gonna allow that. So, now, kayo mga bata, anong plano niyo? Gusto ko bigyan ng boses mga bata kasi nag-aaway kay matatanda, ang palaging casualty dito yung mga bata, na out yung mga bata. This time, sorry tay ha, gusto ko yung boses ng mga bata dahil sila ang casualty rito eh. Sila ang victim eh. So, gusto kong magkaroon sila ng boses. Anong gusto mo mangyari? Ikaw panganay. Ayaw po namin makasama ang aming ina. Dahil po kaya naman po kami buhayin ng aming ama. Okay? Ikaw, yung sumunod sa panganay, anong plano mo? Nangyari? Ganun din po. Ayaw niyo na sa mama niyo. Pero iho, seryoso ako ha, kahit papaano nanay niyo pa rin siya. Diyan kayo nanggaling. Pwede naman di kayo sasama sa kanya pero kilalanin niyo pa rin siya na bilang ina niyo. Okay? Maganda din kahapon na gustuhan ko yun na hindi kayo nagpakita ng sama ng loob ninyo sa kanya. Nagtatampo lang kayo. So ayaw niyo. So, ma'am, ayaw ng mga bata sa iyo, si mama. Meron pa kayong sinasabi, ayaw niyo siyang lumabas ng bansa para? Hindi na po siya makatrabaho. Ba't ayaw niyo siya makapagtrabaho? Madalasan po niya ang aming nadalasan. Oh, yung bata gusto kanyang bigyan ng leksyon. Anong reaksyon mo doon, Nay? Hindi naman pwede po kasi talaga po sa sustento, nagbibigay naman po talaga ako eh. Hindi nga raw nakakarating. Ikaw naman, Nay. Hindi ko naman po alam na gano'n na hindi nakakarating eh. Kasi ang alam ko po na, bibigay ko po, padadala ko, talagang nagpupunta po sa kanila. Hindi ko naman po alam na gano'n na hindi nakakarating. Sa lahat po ng gastos, pambayad sa kuryente, na may maglalaba sila. Ma'am, for the second time, hindi po nakakarating. Hindi ko alam kung paano niyo po pinapadala ang pera, pero nagsalita na po yung panganay mo, hindi nakakarating kahit na 5 duling. Sir, hindi ko po talaga alam na hindi Then- nakakarating yun. Then, mag-usap kayo nung tao na pinapadala mo ng pera. Dala lang po sa amin pag minsan ay biskuit and lang po. Sino nagbibigay sa'yo ng biskwit? Yung nanay niya po, tapos bumili po ng wasik, ang bili daw po ay 4-5. Pinabili ko pa talaga yun. Okay. Pero yung para sa pagkain, Wala pong na ano. biskwit lang. Hindi ko po alam na ganun lang talaga yung ibinibigay. Well, ma'am, kausapin mo yung mama mo, nanay mo dahil kinakarating. So, sir, narinig mo ang pag-uusap, both sides, anak mo, si live-in partner mo. Ikaw naman, sir, anong desisyon mo? Sabi ko naman po sa mga bata,
kahit anong mangyari, balik-balik ta rin mo ko yung mundo. Nanay niyo pa rin yan. Correct. Yan nakatatak na sa inyo. Correct. Nasa sa inyo yan. Kung kayo sasama, hindi ko kayo pipigilan. Sinabihan ko pa rin po siya, ang iyong mga anak, bibigay ko sa iyo lahat. Ang sagot po niya sa akin, aba, hindi naman ako tanga. Kukuhanin ko lahat, hindi ako nakapagtrabaho. Huh. Sinabi niya yun? Sinabi po niya sa akin yun. Eh talaga ma'am, doon Wala pa naman lang ako sinabing ganun makita sa'yo. na hindi mo Sa mahal. akin yan. Sabi ko sa iyo, bibigay ko sa iyo lahat, mga bata. Sinagot mo ko ng, hindi ako tanga. Kukuhanin ko lahat yan, ako. Hindi ako makapagtrabaho. Paano? Talaga naman hindi ako makakapagtrabaho. Oh. Eh, yung kinikita mo na, yun na nga, na hindi nagkakasya eh. At ganito pa yung sabi mo sa akin, kaya pinayagan kita. Kaya ka gusto makapag-abroad para sa mga bata at Oo. hindi mo papayagang maging broken family ang pamilya natin. Oh. Hindi mo gagayahin ang iyong ina. Pero hindi mo nga ginaya. Sumobra pa. Oh. Sumobra. Kaya na naman ako nakipaghiwalay sa'yo. Alam mo kung bakit? Ano? Yung mga pinapadala kong pera sa'yo, anong ginagawa mo? Tanungin mo ang mga anak Tapos mo. nila sa amin, ni Papa. Tanungin mo ang mga anak mo. Ano gusto namin bili? Tanungin mo. Binibili ni Papa. Oo nga, binibili ng papa mo, pero kulang. Tanungin mo sila. Huwag ako. Ayaw mo utang na iniiwan mo. Kulang-kulang pa. Yung mga utang na yon, oo, dahil nag-apply ako abroad. Pero bayad yon, Sinuportahan kita ng todo. nabayaran yon. Binayaran ko, may natira nga yung sa inay. Ma'am, ako po ay pro-family. Ano po? Gagawin ko po, pagbabati-batiin ko yung mga bata. Pero mamaya ma'am, ayus-ayusin mo pananalita mo sa kanila na para naman mapalapit yung kalooban nila sa iyo. Kanina nakita nila yung pumapalag-palag ka, ayaw mo makipagkita sa kanila. Kahapon ma'am, they really wanted to see you. Kumbaga atat na atat sila ma'am. Salitang kalito, atat na atat silang makita at mayakap ka. Kaya lang nagbago na yung tono nila nung makita na tumakas ka at ayaw mo sila makita. Hindi naman po sa... Hindi, yun nga, yun yung nagpabago sa kanila ma'am ng isip. So ngayon, ulitin natin, mamaya po sa kabilang kwarto, pagbabatiin ko kayo, payagan ko yung mga bata, kumbinsin ko na ipaping ka. Kasi tama yung sinabi ni tatay, at the end of the day, ikaw pa yung nanay nila. Di ba? At dapat, kahit paano, kilalanin ka bilang isang nanay. is magkaroon po ng kasulatan between po sa nanay ng mga bata at saka po sa mga bata about po sa visitation rights at saka po sa sustento. Unfortunately, hindi po na biglang makontak yung nanay. Unfortunately, hindi po na biglang makontak yung nanay. Kaya, ngayon po, nagtatanong po sana si tatay kung anong pwedeng gawin dito po sa barangay ninyo against po dun sa nanay ng mga bata. At saka po, hindi po kasi kasal din si Mr. Tsaka po yung nanay po ng mga bata. Tsaka ito rin po, sir, ebidensya po ng text messages na ginawang panghaharas daw po dito po sa kanyang asawa po. Ayun po, di sa akin naman po, ito naman po ang aking kabarangay, si Kuya Obet. Ito naman po maayos na tayo at maayos naman pong magdala ng pamilya at responsable at may hanap buhay. Masasabi ko lang po dito, kung talagang yung pong magulang yung ina bigla na lang nawala o hindi na niya ginagampanan ng kanyang obligasyon bilang isang ina, ay di siguro po kung gagawa po tayo ng blatter dito sa barangay o subukan natin magkausap sila dito, kung makikipag-usap, mas maganda. Ngayon, kung hindi talaga siya makipag-cooperate para lang maayos yung kanyang pamilya, ay siguro po kung saan po nandun ang mga bata, mga alagaan ng maayos, at lahat ng kapakanan ng mga bata, magandang kinabukasan, siguro yun po ang magkakaroon ng may mas obligasyon kahit pa po ito lalaki. Kasi kung tutuusin, dapat po nasa ina pa kasi mga minor pa ang mga bata. Kasi naman po nasa batas natin. Kaso nga lang, kung pinagkakait nung ina ang kanyang panahon sa mga bata at yung kanyang pagiging ina, ay siguro wala po tayong magagawa doon. Kundi talagang, alam ko naman ito po lalaki, si Kuya Obet, kaya niyang palakihin o
bigyan ng lahat ng pangailangan ng kanyang responsabling ama. Tatay, ano po ang pakiramdam ninyo na ngayon hindi po natin nakasama ang nanay po ng mga anak po ninyo? Ay, ang pakiramdam ko po talaga ay sadyang pinabayaan na niya kanyang mga anak. Ni-text man lang sa kanilang mga anak na kumustahin sila, o kumusta na kayo, nini, tutoy, ano bang kalagayan nyo dyan? Baka kayo napapabayaan ng iyong ama. Pupunta ako dyan. Wala man lang po kung nabalitang ganun hanggang sa ngayon po. Okay, eto tanungin ko yung panganay, no? Sa magkakapatid. Anong pakiramdam mo? Hindi po masaya. Sabi niya po wala siyang asawa, pero may ebidensya. Ito pa po ang ebidensya, oh. Nirecord po namin. Hello po. May alam pa ba po kayong ibang number ni Mama? Wala rito. Ako lang mag-isa rito. Ay, ano nga pong address yan? Nakalimutan ko na address. Hindi po. Wala sila rito. Yung kasama nga po ni Mama. Sino? Yung asawa ni Mama. Magkasama na sila. Mag-asawa na sila. Wala dito. Kwento mo sa akin, sino yung kausap mo dito sa recording? Yung asawa po ng kanyang ina. Bale, lolo mo siya. Opo. Inamin ng lolo mo na may iba ng asawa yung mama mo dun sa recording. Opo. Anong nararamdaman mo dun? Galit po. Tapos ngayon na hindi humarap si mama dito sa barangay para mag-ayusin yung sustento tsaka yung pagbibisita sa inyo, anong nararamdaman mo? Sobra pong galit sa kanya. Lalo po kaming nagalit sa kanya. Paano pagka humarap ulit dito si mama para makipag-ayos? Anong sasabihin mo sa kanya? Bibigyan mo pa ba ng pagkakataon? Hindi na po, makapal na po ang mukha niya. Galit po ako sa kanya. Bibigyan mo pa ba ng pagkakataon si mama? Hindi na po. Meron kayo gusto sabihin kay mama? Talagang sinungaling siya. Pinaglisad niya sa ubod. Mama, alam nyo, pag pumunta ka pa sa lugar namin, ang kapal na ng mukha mo. Ano yung sasabihin mo sa kanya? Magiging okay pa rin ba? Yung kayo magkakapatid para kay mama? Hindi na po. Mama niyo pa rin naman siya di na talaga? Hindi na po. Bahala siya. Tumisa sa kanyang asawa. Kay Aripio. Tatay, kayo po, meron po kayong gustong sabihin? Bakit hindi siya dumating sa usapan na pupunta sa barangay? Yun po ang pagkakamali niya. Lalo po nagalit sa kanya ang mga bata. Sa halip papalapit sa kanya, lalo pong napapalayo sa kanya ang mga bata.